Well, unang-una, wag nating kalimutan kung sino ang nagsimula nito, no? Actually, pangalawang beses na itong naganap mula nung June 2025, kung saan sa kabila ng negosasyon, no, na ginaganap between US, Israel at saka yung Iran, ang US ang US at Israel ay patraidor na biglang nag-atake sa Iran, no? Nung 2025, June 2025, ang dahilan nila ay yun daw para daw sirain nila yung mga nuclear research facilities ng Iran, no? Yun ang dahilan nila noon last year, no? Ngayon naman, second time, nagkakaroon din ng negosasyon sana itong bansang ito with Iran. Tapos patraidor na umatake sa utos ni President Trump at Prime Minister Netanyahu. Inatake nila yung Iran, no, ng patraidor habang ongoing yung negotiations. In fact, ito ang kinalulungkot ng United Nations, no, nung nag-meeting ang UN Security Council, kasi sabi nila, bakit daw naman nagme-negosasyon tapos biglang atakihin ng US? Malinaw naman, sa bagay, malinaw sa sinasabi ni Trump na gusto nilang patumpahin yung gobyerno ng Iran, no? Gusto nilang magkaroon ng regime change. Ika nga, ano? Ibig sabihin 'yon, dahil ayaw nila yung gobyernong namumuno, pagtingin ni itong President Trump ng US, pagtingin niya, may karapatan sila na atakihin at alisin yung gobyernong 'yon at ipalit ang isang gobyernong pumapanig sa US at sunod-sunuran na lamang. No, so wag nating kalimutan ito. Sino ang nagsimula nitong malaking perwisong ito na ngayon ay nakakapinsala sa malaking bahagi ng gitnang silangan at posible buong mundo. Sapagkat dahil dito sa palitan ngayon ng mga missiles, no, bakbakan diyan sa Middle East, pati yung supply ng oil, no, ng maraming bansa, lalo na dyan, na dumadaan diyan sa Strait of Hormuz, no? Ito yung daanan ng tubig straight between Oman at saka Iran, no? Kung saan dumadaan halos 70% ng oil supply ng oil na galing sa Middle East, including sa Iran, na binebenta sa ibang bansa. So talagang malaking perwiso ito. Pero kaya ko dinidiin itong pagtukoy kung sino ang nagsimula nito para hindi tayo maguluhan. No, kasi itong US kasi at saka Israel, malakas yung kanilang propaganda na as if ang may kasalanan nito ang Iran, no? Ang Iran umaakto lang bilang sa kanyang pag counter-attack, no? Umaakto lang ito bilang karapatan niya na idepensa yung kanyang bansa kasi pag tinitira ka ng mga missiles, biro nyo, merong negosasyon, nakikipag-negotiate ka na, may usapang nag-uusap kayo, no, ng bansang ibang bansa na kausap mo, tapos patraidor kang atakihin ng missiles, no? Tulad nung nabanggit ko, second time na ginawa na ito ng US at Israel na sa gitna ng mga peace talks, no, yung sa gitna ng negosasyon ukol dito sa kanilang mga yung mga differences nila, patraidor na umatake, no? At this time malinaw doon sa sinabi ni President Trump na ang talaga palang gusto ng US at Israel ay palitan yung gobyerno ng Iran at iluklok doon ang isang friendly na gobyerno. Ngayon, ang pinakamalaking kasalanan at palagay ko, gravest mistake ng US ay nung inatake nila ang Iran,
pinatay nila, no? Pinatay nila yung supreme leader nila, no? Yung supreme leader nila si Khamenei, hindi lang siya isang political leader pero religious leader din, no, ng kalahati ng Muslim world, no? Kalahati, no, yung Shiite Muslim kasi yung buong Muslim world kasi hati yan sa dalawang parang tayo mga Kristiyano, di ba? Yung mga Kristiyano sa buong mundo, hati sa mga Katoliko at saka mga Protestante. Ngayon, yung paksyon ng Muslim world, no, na sa diyan sa Iran na pinamumunuan dito sa inassassinate ng US at Israel, yan ang pinakapapa ng kalahati ng populasyon ng buong Muslim population ng buong mundo. Kaya malaking ano ito, malaking outrage, no, sa mga Muslim countries, no. Hindi lang sa Iran, pero mo pinatay mo, papatayin mo, assassinate yung pinakapapa, no. Hindi kasi political leader nga siya sa Iran, pero siya rin ang pinaka religious leader ng Shiite Muslims, no, na kung saan ang kanilang sentro ay diyan sa Iran. So, natural lamang na dahil sa pag-atake nito, gaganti ang Iran. In fact, ang aking prediction nga baka magkaroon na naman ng panibagong 9/11 attack eh. Kasi pero mo assassinate mo yung leader nila, no, na isang religious leader, no, hindi naman siya sundalo, no. Actually ano siya yung very influential lang siya bilang religious leader sa kalahati ng buong mundo ng mga Muslim, lalo na itong mga Shiites. Kaya Okay po. talagang expected talaga na mawawiden itong gerang ito eh. Hindi lang confined diyan sa Middle East, no? Pero lalawak ito, no? Kasi nga yung pinatay, yung pagkakamali ni Trump at saka ni Israeli Prime Minister Netanyahu, inassassinate nila isang religious leader, no, ng buong Muslim world, no? Na sabi daw nila ay porke yan ang leader ng Iran, yan daw ay isang terorista. Pero sino talaga ba terorista rito kung titingnan natin? Doon sa mga unang missile attacks ng US at Israel laban sa Iran, yung isang unang tinamaan doon, isang girls' school, no, isang eskwelahan ng mga batang babae, no, 170 sa kanila. Ayon sa report ng mga European at American press na independent, 170 sa kanila ang namatay, no, doon sa missile attack ng US at Israel sa Iran, no. So natural lamang na yun nga, kaya nga yung maraming Muslim na hindi lang sa Iran pero sa iba't ibang parte ng mundo, sabi nila ay hindi malayo na gaganti sila